541. Tumalon lang pababa si Lance nang halos maubos na ang hangin sa underground water canal at hindi na masyadong malakas ang amoy. Ang underground aqueduct dito ay napakalaki, at ang aqueduct ay mas mataas pa kaysa kay Lance. Ang mga paan ni Lance ay tumapak sa batong pader ng underground aqueduct, at walang ni isang mantsa. Mabilis siyang lumipad pasulong, tumalon patungo sa boudoir ng anak na babae ng Panginoon ng lungsod. Ginalugad ni Lance ang labasan ng 3 o 4 na beses, at sa wakas, nakita ni Lance ang labasan ng underground canal sa loob ng silid ng anak na babae ng pinuno ng lungsod. Tahimik na tumalon si Lance sa isang tagong lugar sa likod ng isang maliit na gusali. Umikot si Lance sa harapan ng maliit na gusali at agad na nakita ang isang lalaking nakatayo sa harapan nito. Ito ang unang bantay ng Panginoon ng lungsod, si Walter. Lumabas si Lance. Hanem. Nagsalubong ang mga kilay ni Walter, ganap na hindi inaasahang makita si Norwan. Si Norwan ang tunay na pangalan ng katawan ni Lance. Paano ka nakapasok dito? Hinugot ni Lance ang kanyang espada at sinabing, hindi balay kung paano ako nakapasok dito, Walter, partikular na narito ako para hanapin ka ngayon. How dare you? Ngumisi si Walter. Gawin mo, ang layunin ng paghahanap ko sa iyo ngayon ay upang talunin ka. Nakakatawa, kahit kalaban ko. Karibal man o hindi, isang pagsubok ang magsasabi. Norwan, sa ngayon, nagagawa mo pang magpakita dito, at talagang hindi ka natatakot sa kamatayan, kaya tutuperin kita. Huwag masyadong seryosohin ang iyong sarili. Malamig na ngumuso si Lance. Napakunot-noo si Walter sa pagkalito nang maramdaman niya na ang Norwan ay tila nagbago sa ibang tao. Norwan, kung gayon, mamatay ka rito. Swoosh! Binunot ni Walterton ang kanyang espada. Agad na piniringan ni Lance ang kanyang mga mata gamit ang isang tela. What are you doing? Are you trying to fight me blindfolded? Are you looking for death? Tanong ni Walter. Sinabi ni Lance, ang naghahanap ng kamatayan ay maaaring hindi ako, ngunit ngayon, ikaw o ako. Ang laking bibig. Buzz! Kumurap si Walter at pinatay gamit ang isang espada. Gumalaw ang 2 tainga ni Lance, at lahat ng tunog sa paligid niya ay ipinadala sa kanyang mga tainga, at naunawaan niya ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng pakikinig sa mga tunog. Swoosh swoosh! Agad ding pinagsama ni Lance ang kanyang 2 espada, dahil nakapiring siya, kaya kinailangan ni Lance na makinig sa tunog upang mabatid ang kanyang posisyon. Nakatumbas ng 3 paggamit ng isang isip, si Lance ay nakaramdam ng matinding stress. Ako natatakot ako na wala pang 5 segundo, si Lance ay mapapagod sa pag-iisip. Sa makatuwid, dapat tiyakin ni Lance na sa loob ng 5 segundo, makakahanap siya ng pagkakataon na gamitin ang kanyang yin-yang finger kay Walter at unang tamaan siya ng malakas, kung hindi, si Lance ay mamamatay ngayon. Gayunpaman, si Lance ay may tiwala sa kanyang sarili, siya ay nakapiring at hindi na naabala sa espada ng kalaban, kaya sa loob ng 5 segundo, maaaring hindi ito imposible. Buzz! Umatake ang espada ni Walter, natukoy ng mga tainga ni Lance ang lokasyon ng paparating na pag-atake, at talagang hindi ito naabala sa anumang paraan. Dang! Ang 2 espada ni Lance ay nagsanib sa isang iglap at nag-intertwine sa espada ni Walter. Sa sandaling ito, bahagyang nagbago ang mukha ni Walter. Ang pinakamalaking bentahe ng kanyang pamamaraan ng espada ay ang pakikialam ng anino ng espada sa kaaway, ang totoo at mali ay hindi matukoy. Gayunpaman, talagang nakakakita si Lance nang hindi ginagamit ang kanyang mga mata, at nang hindi ginagamit ang kanyang mga mata, talagang kaya niyang maging tumpak at matalas. Ang kampo ng Meng, na puno ng mga pakinabang, ay biglang walang kalamangan. Limitado lang ang oras ni Lance, 5 segundo lang, at sa sandaling ito, wala siyang pakialam sa pakikipaglaban kay Walter, at ang kanyang buong katawan ay lumipad patungo sa kanya sa kabila ng kanyang mga pinsala. Sa wakas, nalagpasan ni Lance ang depensa ng espada ni Walter. Yin-yang finger. Si Lance ay walang oras na mag-alinlangan at ginamit ang yin-yang finger. Swoosh! Puff! Panalo o pagkatalo, ito ay sa isang kisap mata.
Ang yin-yang finger ni Lance ay tumpak na tumama sa katawan ni Walter sa isang napaka-nakamamatay na acupuncture point. Si Lance, gayunpaman, ay sinaksak din ni Walter sa balikat sa huling sandali nang isuko niya ang kanyang depensa upang makapag-strike. Kinailangan ni Lance na hanggan ang lakas na ito ni Walter, ito ay masyadong malakas, si Lance ay hindi nagdusa ng hindi makatarungan sa espadang ito. Pareho silang natahimik. Dahan daw ang tinanggal ni Lance ang tela sa kanyang mga mata. Nakaturo pa rin ang daliri ni Lance sa dibdib ni Walter, habang ang espada ni Walter ay nakadikit pa rin sa balikat ni Lance. Medyo namutla ang mukha ni Walter, medyo nanginginig ang mga labi, parang naramdaman niya na may tumutulo sa katawan niya, parang lobo, pumapasok ang hangin sa mga laman loob niya. Ikaw, nagawa mo talaga akong saktan. Nanginginig ang boses ni Walter at sinabi. Ngumuso si Lance, mali ka, hindi para saktan ka, kundi para patayin ka. Gayunpaman, nagulat ka rin sa pagsaksak sa akin sa balikat, Walter, hinahangaan ko ang iyong talento at lakas. Hahaha, hindi ganon kadaling patayin ako, sa tingin mo ba ang simpleng pagbutas sa katawan ko ay magiging dahilan ng kamatayan ko? Sinabi ni Lance, mali ka na naman, ang nabutas ko ay hindi ang iyong katawan, ngunit ang iyong sigla, nararamdaman mo ba ang iyong katawan na nanlalamig sa sandaling ito? Dinilat ni Walter ang kanyang mga mata at tumingin kay Lance. Naku, huwag ka nang magduda, ang pagiging pamilyar ko sa lahat ng ugat ng katawan ng tao ay hindi mo maiisip. Imposible. Pagkatapos sabihin iyon, naramdaman ni Walter na unti-unting humina ang tibok ng kanyang puso, na para bang wala na siyang lakas sa kanyang katawan, pagkatapos sa loob ng ilang segundo, nanghina ang mga paa ni Walter at siya ay nahulog. Ikaw. Binibigkas lang ni Walter ang mga salitang ito, at pagkatapos ay napabuntong hininga siya. Phew! Huminga ng malalim si Lance, sa wakas, natalo na niya ang unang gwardya ng City Lord na ito, ngunit siya mismo ang nasugatan, ngunit nakita ni Lance na panabik na ang kanyang sariling buhay ay nasa linya lamang. Mapalad na ito ay hindi katotohanan, kung hindi ay hindi maglalakas loob si Lance na itaya ang kanyang buhay dito, ang pakikipagsapalaran na ito ay talagang napakaganda. Hinugot ni Lance ang espada na nakaipit sa kanyang balikat. Sa sandaling iyon, isang babae ang bumaba mula sa maliit na gusali, ang anak na babae ng Panginoon ng lungsod. Norwan, ikaw. Ang anak na babae ng Panginoon ng lungsod ay hindi makapaniwalang tumingin kay Lance, at ang patay na si Walter sa lupa. Anong gusto mong sabihin? Ikaw, ang laki ng pinagbago mo, pinatay mo talaga si Walter, imposible iyon, kung talagang taglay mo ang talento at lakas na ito, kung gayon, ang tatay ko, ay baka hindi na tayo napigilan na magkasama noong una. Sabi ng anak na babae ng Panginoon, naramdaman niya, medyo hindi nakikilala ng Norwan. Gayunpaman, hindi ito Norwan Cannon sa unang lugar, ito ay si Lance. Tumalikod si Lance upang umalis, at ang anak na babae ng Panginoon ng lungsod ay abala sa pagsasabing, Norwan, huwag kang pumunta. Miss, ano pa bang gusto mong gawin? Ikaw, miss mo pa nga ako ulit, hindi mo na ako tinatawag na Arlene. Ngumiti si Lance, sa katunayan, hindi niya lang alam kung ano ang pangalan niya. Ailing. Lance lang ang tumawag sa puntong ito. Arlene, alis na ako. Saan ka pupunta? Hindi ka ba nandito para kunin ako? Tanong ng anak na babae ng lungsod. Ako. Dumating si Lance para makipagduel kay Walter, ngunit ano ang gagawin ngayon? Haharapin ko muna ang bangkay ni Walter. Hinailan ni Lance ang bangkay ni Walter sa likuran at sabay itinapon sa underground drain, pagkatapos ay bumalik sa harapan ng maliit na gusali. 542. Ang anak na babae ng City Lord ay sumubsob sa mga bisig ni Lance. Napabuntong hininga si Lance, nakakaawa, hindi siya Norwan. Norwan, umakyat ka na sa kwarto mo at ibende kita. Okay. Tumango si Lance. Pagdating sa boudoir ni Arlene, may mabango na bango. Kumuha si Arlene ng malinis na tela at binalutan si Lance. Norwan, ilayo mo ako. Pakiusap ni Arlene. Bakit? I'm marrying White Flag in half a month,
and I really don't want to marry him, ikaw ang mahal ko. White flag? Ha? Ngumiti si Lance at nagtanong, kumusta ang lakas ng white flag ngayon? Siya ang nakatatandang kapatid ni Walter, at siya ay mas malakas at mas matalino kaysa kay Walter. Mas mataas din ba ang kaharian kaysa sa Camp Meng? Hindi yun totoo, ngunit siya ay higit na makapangyarihan kaysa kay Walter. Si Walter ay walang kapantay sa kamay ng White Flag, na siyang unang henyo sa ilalim ng Art Division. Tumitig ang mga mata ni Lance, hindi inaasahan na may taong mas makapangyarihan kaysa kay Walter. Kung napakalakas ng White Flag, bakit ka nai-inlove sa akin, bakit hindi mo siya gusto? Norwan, stop it, okay? Alam mo na ang puso ko, hindi nasusukat sa talento ang pagmamahal, masama man ang talent mo, mahal lang kita. Ngumiti si Lance, ito ay dapat na aking, halaga ng mukha, tila ito ay isang edad din ng mukha, ha? Norwan, what did you say? What's the face value? Wala. Noon lang, narinig ang mga yabag sa hindi kalayuan sa labas ng pader ng boudoir, at sumisigaw ang isang bantay, pagbati sa Panginoon ng lungsod. Hindi, nandito ang tatay ko. Namuti ang mukha ni Arlene. Nagsalubong din ang mga kilay ni Lance. Magtago ka agad. Hindi, mas mabuting mauna na ako. Ayaw makipagsapalaran ni Lance, kung mamatay siya, matatapos na ang kanyang pakikipagsapalaran, kaya mas mabuting umalis na. Huli na. Hindi man lang alam ni Arlene na pumasok si Lance sa underground aqueduct, natatakot ako na hindi rin ito naisip ng mga tao sa mundo, ang aqueduct sa itaas ng lupa ay isang bagay na hindi napapansin ng lahat. Hinailan ni Arlene si Lance sa kanyang boudoir bed. Nagtatago sa ilalim ng kama. Hindi, malalaman ng tatay ko sa 1 minuto. Nagtatago sa aparador, mas mababa pa. Well, saan magtatago? Sa oras na ito, nakita ni Arlene ang tubig sa malaking bar aisles na gawa sa kahoy sa silid, ito ang tubig na pampaligo na inihanda pa lang ng dalaga para sa kanya. Si Arlene ay may Lance kaagad, bilasan mo, magtago ka sa bar aisles, pigilin mo ang iyong hininga, sa tubig ay maaaring ihiwalay ang hininga na lumalabas sa iyong katawan, kaya hindi ka madaling mahanap. Ah! Wag Tara, pag nalaman ng tatay ko, papatayin ka niya. Oh! Para sa kapakanan ng kanyang buhay, si Lance ay determinadong tumalon sa bar aisles at nahiga sa ilalim, kung saan ang tubig ng bar aisles ay lumulutang na may maraming pulang petals ng bulaklak, na nagbibigay ng nakakaakit na halimuyak. Sa sandaling ito, narinig ni Arlene ang tunog ng paakyat sa hagdan sa labas. Pagkagat ni Arlene ng kanyang ngipin ay hindi na siya nagdalawang isip, agad na hinubad ang kanyang buong katawan na damit, pumasok sa bar aisles, at umupo sa barrel. Fuck! Nagmura si Lance sa kanyang puso, hindi inaasahan ni Lance na huhuberin ni Arlene ang kanyang damit at maupo. Nima, ang asno ni Arlene ay direktang nakaupo sa mukha ni Lance, ano pa kaya ang mas maganda at kapana-panabik kaysa dito, hindi lang mailarawan ni Lance ang depressed mood sa sandaling ito. Kung siya ay isang purong babae pa rin, ayos lang, ngunit kung siya ay hindi, kung gayon si Lance ay nasa problema. Sa tunog ng pag-flip ng bead Norwan, pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ito ay ang Panginoon ng lungsod. Arlene, nasaan si Walter? Hindi ko alam. Walang pakialam na sabi ni Arlene. Linger, galit ka pa ba sa tatay mo? Don't dare. Linger, amoy dugo ang kwarto, may nangyari ba? Hindi naman parang may ginagawa kang katangahan, di ba? Tanong ng Panginoon ng lungsod, at talagang maganda ang ilong niya. Ngumuso si Arlene, bilang isang ama, ito ba ay isang bagay na dapat mong itanong? Sorry, kapabayaan ni tatay. Ang Panginoon ng lungsod ay abala sa paghingi ng tawad dahil alam niya mula sa kahulugan ni Arlene na ito ay ang kanyang regla, na hindi niya maitatanong. Napaka-resourceful din nitong si Arlene. Arlene, magpahinga ka ng mabuti at huwag mo nang masyadong isipin. Natigilan si Arlene, at sa loob-loob niya, sinabi niya, hindi ba't nasa ilalim ko si Norwan, siguro nagsinungaling siya sa akin. Anong ginawa mo sa kanya?
Abala sa pagtatanong ni Ray, since acting is a good idea, let's all act together. Naku, Ling, maaaring mamatay ang kortina. Imposible. Arlene, mula ngayon, magiging komportable ka na kay Bypower, sa kalahating buwan, darating si Bypower para pakasalan ka. Sige, hindi na ako magkukwento pa, magpahinga ka pa. Ang Panginoon ng lungsod ay tumalikod at umalis. Norwan, wo. Nagkunwaring nawala ng boses at umiiyak si Arlene. Nang umalis ang Panginoon ng lungsod, si Arlene ay bumangon sa takot, at si Lance ay lumubog sa tubig at nagpakawala ng malalim na hininga. Nakita niyang nagmamadaling nagbibihis si Arlene, at namumula ang mukha nito. Nakita ni Lance ang namumula na mukha ni Arlene at medyo nagtaka kung ang Arlene na ito ay hindi pa nakipagtalik sa Norwan dati. Arlene, ang ganda ng katawan mo. Ngumiti si Lance, sinusubukang magsalita sa gilid. Oh! Sabi ni Arlene na may nahihiyang mukha. Yan, napaupo ka lang sa mukha ko. Oh! Bakit ka ba oh? Ano bang gusto mo? Arlene, gusto mo ba? Mapangasar na tanong ni Lance, pero syempre, kondom ang pinupuntirya ni Lance, well, ninas si Lance. I don't know. Ling lowered her head and said, nakabihis na siya ngayon. Masasabi ni Lance mula sa kanyang pangungusap na si Arlene at Norwan, ay hindi nangyari, kung hindi ay hindi niya sasabihin na hindi niya alam. Sige, Arlene, dapat na akong umalis. Norwan, sigurado ka bang hindi mo ako isasama? Umiiyak na sabi ni Arlene. Ito. Medyo sumakit ang ulo ni Lance. Norwan, hindi mo na ba ako mahal? Ling, hindi talaga kita maisasama. Bakit? Dahil ba hindi ko ito ibibigay sa iyo? Kung gayon maaari kang pumunta sa lahat ng paraan. Pagkasabi nito, ang umiiyak na Arlene ay naghubad ng kanyang damit at biglang hubot-hubad na muli, at siya ay nakasuot ng berde. Kamisete sa ngayon. Arlene, magsuot ka ng damit dali. Hindi napigilan ng mga mata ni Lance na aiskan ang katawan ni Arlene, naramdamang medyo natuyo ang kanyang lalamunan. What the hell? Why is it so real? It's just consciousness entering surprisingly it feels the same as the real thing, no wonder the last time Uranus went to get a woman, it really is no different from the real one. Biglang tumalon si Arlene sa katawan ni Lance at hinawakan ng mahigpit si Lance nang hindi bumibitaw. Arlene, huwag kang lalamigan. Hindi, kung hindi mo ako aalisin, hindi ko ito isusuot, Norwan, ibibigay ko sa iyo ang lahat, mangyaring huwag mo akong iwan. Phew! Huminga ng malalim si Lance, naramdaman ang init na nagmumula sa katawan ni Arlene, medyo nawala ng kontrol. 543. Fuck! Do I want it? It's come to this, should I remain a decent person or a non-decent person for a bit? Kahit manloloko ako nito, dapat mental cheating lang, hindi ako physically cheating. Sa lahat. Huminga ng malalim si Lance. Matapos magpumiglas ng ilang minuto, tuluyang nawala ng kontrol si Lance at biglang pinigilan si Arlene sa baywang. Pagkalipas ng 2 oras, nagbihis si Lance at sinabing, Ling, manatili ka lang sa bahay sa ngayon, bibisitahin kita sa lalong madaling panahon, at kapag dumating ang puting bandilang iyon, muli akong lalapit sa iyong pintuan at talunin ang puting bandila. Hindi mo matatalo ang puting bandila. That's not necessarily true. Sige, alis muna ako. Tiningnan ni Arlene si Lance ng masama, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya pinansin ni Lance at tumalon sa bintana at lumabas. Bakit ka tumatalon sa likod? Noon lang napagtanto ni Arlene na si Lance ay pumasok sa ibabaw ng kanal ng tubig. Kinuha ni Lance ang bangkay ni Walter mula sa itaas na kanal ng lupa at pagkatapos ay lumabas sa isang kalye ilang kilometro ang layo mula sa tirahan ng City Lord, iniwan ang bangkay ni Walter sa kalye habang si Lance mismo ay nawala sa malayo. Naglakad si Lance sa kalye at bumantong hininga, hindi man lang ako nagpigil, nakipagtalik pa rin ako sa anak ng Panginoon ng lungsod, kahit na malay lang, pero totoong totoo, parang pinagtaksilan ko pa rin sila, sayang.
Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Panaginip lang, lahat nandito, isipin mo na lang panaginip. Sa kalahating buwan, tatalunan ko ang white flag, kailangan ko, pagkatapos, mula ngayon, patuloy kong palakasin ang sarili ko. Bumalik muna tayo sa The Whist Temple para makita sina Sally at Elsa. Bumalik si Lance sa The Whist Temple. Parehong pinagmamasdan ni Sally at Elsa ang kanilang mga iniisip, nakita ni Lance kung gaano sila kaseryoso, kaya hindi niya sila inistorbo. Umalis muli si Lance sa The Whist Temple at naghanda na maghanap ng makakalaban, na mukhang may katulad na lakas, kaya sinadya niya itong pukawin. Habang naglalakad si Lance sa isang kalye, nakita niya ang isang lalaki sa kanyang harapan na medyo malakas. Napabuga ng laway si Lance. Pa! Dere na iyon sa leeg ng malakas na lalaki. Sino? Galit na galit ang malakas na lalaking iyon, hindi alam kung sino ang napakasungit. Ngumiti si Lance, ako ang lolo mo. Ikaw, sino ka? Bakit mo ako dinuduraan? Sinabi ni Lance, hindi ako natutuwa sa iyo, kaya anong lakas ng loob mong gawin, halika at saktan mo ako. Shoo! Nagalit ang kabilang partido at inatake si Lance. Boom! Napakalakas ng kamao ng kabilang partido na halos masisira na ang hangin, at naramdaman ni Lance ang isang alon ng init na tumama sa kanya. Sinalubong ito ni Lance gamit ang isang espada. Pagkalipas ng ilang minuto, hindi pa siya nagawang itumba ni Lance, sa halip ay patuloy siyang umaatres. Hahaha, mabuti, ganyan. Tumawa si Lance, gusto ni Lance na makipaglaban sa malakas, ngunit syempre, hindi maaaring maging masyadong malakas, kung hindi, siya ay papatayin. Pagkaraan ng 10 minuto, si Lance ay natalo ng kabilang partido, ang taong ito, kahit sa panloob na antas, normal para kay Lance na matalo. Papatayin kita. Gustong patayin ng taong iyon si Lance, ngunit agad na tumakas si Lance gamit ang Ghost Wheel Duel. Want to escape? No way. Naabutan siya ng lalaki, pero sayang, hindi naabutan. Phew. Si Lance, na nagawang makatakas, ay napabuntong hininga. Nagpahinga si Lance ng 2 oras at bumalik sa kalye. Naglakad-lakad si Lance sa kalye at nakahanap ng isa pang target. Ang target na ito ay may kaparehong lakas ng boxing expert kanina, dapat ay internal beginner din siya, gayunpaman, babae siya. Hoy! Ikaw? Ano ba yung pinagsasabi mo, lumuhad ka at kumanta ng pananakop, ano? Hindi marunong kumanta. Tapos gusto mong mamatay. Itinuro ni Lance ang ilong ng malakas na babaeng iyon. Ang malakas na babaeng iyon ay nagtanong, itong maliit na kapatid, kinakausap mo ba ako? Hindi kita kinakausap, multo ba ang kausap? Itong maliit na kapatid, bago lang ako sa iyong lupain, hindi ako pamilyar sa iyong lupain, kaya bakit pa mang-aapi ng iba, kung nakasakit man ako sa iyo sa anumang paraan, sana ay mapatawad mo ako. Sabi ng babae. Masyadong nahiya si Lance na ipagpatuloy ang pag-provoke sa kanya nang makita niya kung gaano siya kagalang-galang. Sige. Okay lang. Biro lang. Ito ang paraan ng ating Forgotten City sa pag-welcome sa mga outsiders. Oh, salamat. Lumayo ang malakas na babae. Bumantong hininga si Lance at nagpatuloy na tumingin sa iba pang mga target. Isang matandang lalaki na may kulay abong damit ang nakalimbag sa mga mata ni Lance. Umakyat si Lance upang akitin siyang muli. Sinadya siyang mabangga ni Lance nang madaanan niya ito, habang kasabay nito, sinadya siyang pinaluhod ni Lance sa hakbang. Hindi nagsalita ang matanda at tumingin kay Lance na may kalahating talukap ang mga mata. Sinabi ni Lance sa isang mayabang na tono, Hoy, matandang lalaki, paano ka hamarang sa landas ng iyong lolo? Hindi ako naniniwalang pinatay ka ni Lolo. Little brother, baliw ka. Baliw ka ate, ikaw na matandang immortal, ang pamumuhay sa mundo ay talagang sayang ang hangin at pagkain, bakit hindi ka mamatay, ay po. Si Lance ay dumura ng isa pang subo ng tubig. Hindi man lang nakaiwas ang matandang iyon, ngunit nang dumura sa kanyang harapan ay nabasag ito ng hindi nakikitang harang. Pupunta ako, innate abstruse power.
Nagulat si Lance nang makita niya ang eksenang ito, at nang hindi man lang nag-iisip tungkol dito, inilapat niya ang Ghost Wheel Duel para makatakas. Tumango si Lance sa loob, Nima, ano ang silbi ng pagpapanggap at pagtatago ng kaharian? Galit na galit si Lance, pinukaw ang isang matandang lalaki na talagang isang likas na eksperto sa nakatagong kaharian. Ang isa sa mga pinakahalatang pagpapakita ng isang likas na eksperto ay likas na abstruse na enerhiya. Taglay ang innate abstruse power, walang sinuman sa ilalim ng innate ang maaaring hawakan ito. Kahit na ang isang cannonball ay hindi magagawang basagin ang kanilang innate abstruse power, kaya naman, sa napakaraming pagkakaiba sa pagitan ng innate at Hautian, gaano man kalakas ang Hautian Grand Perfection, hindi ito tugma para sa innate. Siyempre, ang mga likas na master ay hindi napakadaling makamit, at ang malalaking pamilyang iyon ay iilan lamang sa mga likas na master. Si Lance ay ganap na bukas ang isipan at patuloy na ginamit ang Ghost Wheel Duel. Kung hindi siya makatakas ay talagang sinisipa niya ang bakal na plato sa pagkakataong ito. Phew! Matapos isagawa ni Lance ang Ghost Wheel Duel ng ilang beses, kaunting internal energy ang natitira sa kanyang katawan, at kanyang buong katawan ay napagod, ngunit nagawa niyang makatakas mula sa dalawang kalye. Huminto si Lance habang hinahabol ang hininga. Nakatakbo ka na ba? Sa sandaling iyon, ang boses ng matandang iyon ay nagmula sa likuran ni Lance at talagang dumaikit kay Lance. Ah! Agad na inilabas ni Lance ang kanyang mga paa at tumakbo. Tulungan ako ng Diyos, hindi ko pa gustong mamatay ng ganoon kaga, gusto ko pa ring ipagpatuloy ang aking pagsasanay at makapasok sa Hautian. Sa kalahating buwan, kailangan ko pa ring pumunta at talunin ang kasintahang babae ng City Lord, White Flag. Ah! Nagmamakaawa si Lance sa langit sa kanyang puso, at ngayon siya ay bughaw sa bituka sa panghihinayang. Ang panloob na lakas ni Lance ay naubos, ang lahat ng ito ay ginugol sa pagtakas, at siya ay nakatakas na ng libu-libong metro ang layo sa pinakamabilis na kanyang makakaya. Hindi dapat masyadong pervert ang matandang iyon na hahabulin pa rin siya pagkatapos ng mahabang panahon. Wala na bang lakas? Magpatuloy ka sa pagtakbo. Sa sandaling ito, muling narinig ang boses ng matanda sa kanyang likuran. Nang lumingon si Lance, ang matandang lalaki ay nakangiti sa kanya at, ang kanyang ngiti ay ginawang nakakatakot si Lance. Dalawang salita lang ang nasa isip ni Lance, tapos na, oras na para tapusin ang pakikipagsapalaran. 544. Senior, papatayin mo ba ako? Alam ni Lance na hindi siya makakatakas, kaya tumigil na lang siya sa pagtakbo, kung gusto niyang tapusin ang pakikipagsapalaran kung gayon, hindi naman talaga ito kamatayan, kung hindi, Lance ay hindi talaga magagawang maging kalmado. Anak, malapit ka nang mamatay, ngunit kalmado ka pa rin. Sabi ng matanda na may matalas na tingin kay Lance. Senior, papatayin mo ako. Bigyan mo ako ng dahilan para hindi kita patayin. Sabi ng matanda. Sinabi ni Lance, ayaw ko pang mamatay, sapat na ba itong dahilan? Kung ayaw mo pang mamatay, bakit mo hinahanap si kamatayan? How would I know about your hidden realm? I'm provoking you, but I just want to have a fight with you to enhance my own combat experience. Sige, let's do it. Madilim na tumawa ang matandang lalaki at biglang hinawakan ang kanyang palad sa ibabaw ng ulo ni Lance, isang malakas na likas na enerhiya ang bumalot kay Lance. Pagkaraan ng ilang segundo, pinakawalan ng matanda si Lance at sinabing, Anak, maganda ang katawan mo, nag-aalala ako sa paghahanap ng angkop na katawan para maisigawa ang paglipat ng kaluluwa para sa aking apprentice, dahil nagkataon na nakilala mo ako, nagkataon lang. Parang tadhana ito, inayos ng langit. Sigurado akong magugustuhan ka ng alagad ko. Dati napakakulit lang ng alagad ko, walang babaeng laging nagkakagusto sa kanya, sa pagkakataong ito, para mahanap ng Panginoon ko ang isang gwapo, ito ay talagang perpekto, ito ay dapat na ang kapalaran ng langit. I'll go. Hindi inisip ni Lance na ang matandang ito ay ayaw siyang patayin, hindi, katumbas din ito ng pagpatay sa kanya. Anong ginagawa mo? Isn't that clear enough? Naghahanap ako ng mahusay na katawan para sa aking apprentice na magsagawa ng soul shifting.
Isang mahusay na paraan ng paglipat ng kaluluwa. Ang matagal nang nawawalang paraan ng paglilipat ng kaluluwa. Nagulat si Lance sa loob, sa mundo ni Lance, ang dakilang batas sa pagbabago ng kaluluwa ay maalamat, at walang nakakaalam kung ito ay wala. Ngunit hindi niya inaasahan na marinig ang tungkol sa soul-shifting great law sa sinaunang mundong ito ng mga memory stone. Ngumuso ang matanda, ano ang ibig mong sabihin, matagal na itong nawala. Ito ay nilikha ng matanda, kaya paano mo masasabing nawala ito? Ikaw ang gumawa nito. Gosh! Medyo nabigla si Lance, ang soul-shifting great law ay lumitaw lamang mula noong taong ito, at dapat mayroong higit sa isang bersyon ng soul-shifting great law. Cut the crap, sumunod ka sa akin. Si Lance ay binuhat at mabilis na lumipad palayo. Medyo nag-alala si Lance, kung pinapatay siya nito, hindi natatakot si Lance, ang pinakamasamang sitwasyon ay ang lumabas sa Forgotten City para sa pagsasanay. Ngunit kung ito ay isang pamamaraan ng paglipat ng kaluluwa, walang sinasabi kung ang kanyang kamalayan ay talagang lilipat. Hindi, tiyak na hindi posible, ito ang naitala na mundo ng memorya ng bato, ito ay walang kabuluhan, ako lamang ang narito upang makakuha ng mga bagay, at walang dahilan para ako ay makuha ng kawalang saysay dito. Si Lance ay dinala ng matanda sa isang malayong bahay, isang bahay na nakakatakot at nakatakot. Bang! Si Lance ay itinapon ng matanda at itinapon sa isang bulwagan na walang mga dekorasyon at ginawang parang isang dambana na nakakagigil. Sa tabi ng bulwagan na ito, may isang mesa na may parang bote ng salamin na puno ng malabong likido at may nakababad dito. Ulo ng tao. Biglang nagulat si Lance, ang nasa loob ng bote na ito ay ulo ng tao. Malakas na sigaw ng matanda, anong kaguluhan ka? Iyan ay isang ulo ng tao doon. Sabi ni Lance. Siya ang apprentice ko. Ang apprentice mo. Biglang naintindihan ni Lance, hindi katakataka na naghahanap ang matanda ng katawan para sa kanyang apprentice brother. Ang katawan, na gumaganap ng mahusay na paraan ng paglilipat ng kaluluwa, lumabas na ang kanyang apprentice ay walang katawan. Huwag kang gagalaw. Sumigaw ang matanda, pagkatapos ay mabilis na dumaikit ang daliri niya sa katawan ni Lance, Hindi makagalaw ang katawan ni Lance habang itinuturo niya ito. Gayunpaman, sumingot si Lance sa loob na may pang-aalipusta, gumagamit ng mga pointing point sa akin. Niloloko mo ba ako? Ang pagturo ay hindi hihigit sa pagpapahinto ng ilang acupuncture point ng aking katawan sa paggana, na nagiging sanhi ng aking katawan na hindi makagalaw. Ngunit ako ay isang 10th grade healer, anong mga acupuncture point ang maaaring ituro sa akin? Kaagad na inalis ni Lance ang kanyang acupuncture point. Well. Nagulat ang matanda nang makita niyang na-unlock ni Lance ang sarili niyang acupoint. Paano mo na-undo ang acupuncture point? Sasabihin ko kung bibitawan mo ako. Managinip ka. Mukhang walang interes ang matanda, pero oo, ang pagturo ng acupoints ay hindi isang malalim na pamamaraan, ang mas malakas na mga tao na tumuturo ng acupoints sa mga mahihinang tao ang magiging epektibo. Ang isang mahinang tao na tumuturo sa isang mas malakas tao, at isang mas malakas na tao na madaling sumugod sa acupuncture point, isang napaka-chicken shit technique. Hinawakan ng matanda ang bote na may ulo ng tao, saka inabot ng kamay at hinawakan ang buhok ng ulo ng tao sa loob ng bote. Wow shit! Gustong sa mukha ni Lance nang makita niya ito, at ang mukha ng ulo na nahawakan ay dilaw na may malabong likido, at ang kanyang mga mata ay nakatitig dito. Sinusubukang takutin ang mga tao hanggang sa mamatay. Inilagay ng matanda ang ulo sa mesa. Pagkatapos ay lumingon siya kay Lance at sinabing, anak, kung may mga huling salita, sabihin mo kaagad, kung hindi, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Nang inig ang katawan ni Lance, sa sandaling ito ay medyo napunit si Lance sa loob, mas mabuti bang magpakamatay siya ngayon, o hindi? Kung hindi niya papatayin ang sarili niya, paano kung magsagawa siya ng soul-shifting spell at talagang makapinsala sa kaluluwa ni Lance? Gayunpaman, sa huling kagat, si Lance ay hindi pa rin naniniwala na ang isang ethereal figure sa loob ng memory stone ay maaaring makapinsala sa kanyang isang tunay na kamalayan. Wala na bang sasabihin?
Tanong ng matanda. Sinabi ni Lance Damon, sandali, ang huling salita ko ay, gusto kong umiwas. Sayang ng oras. Ungol ng matanda, ang kamay niya ngayon ay nasa ibabaw ng ulo ni Lance, at ang isa pa niyang kamay ay nasa tuktok ng ulo ng lalaking iyon. Soul-shifting Great Law. Ang matanda ay pinakawalan ang kanyang buong katawan upang isagawa ang soul-shifting Great Law. Naramdaman ni Lance na nanginginig ang kanyang buong katawan, umuusok ang tuktok ng kanyang ulo, at gayon din, umuusok din ang ulo ng taong iyon. Pagkatapos, ang katawan ni Lance ay mabilis na umiikot sa paligid ng matanda, pabilis ng pabilis, palaging mas mabilis, kasing bilis ng isang makina. Si Lance ay nahihilo na, napakabilis, tila naglalabas ng centrifugal force o kung ano. Lance naramdaman niyang may kung ano sa kanyang katawan na umalis sa ulo, habang kasabay nito, isa pang bagay ang pumasok sa ulo. Hindi nagtagal, tumigil sa pag-ikot ang katawan ni Lance. Tumawa ang matandang iyon at sinabing, tagumpay, karapat-dapat sa maraming taon ng maingat na paghahanda ng aking asawa, hahaha. Nang marinig ni Lance ang mga salita ng matanda, siya ay nagtaka, tagumpay. Ako ay nasa katawan pa rin ni Norman, no, bakit niya sinabing ito ay gumana? Oo, kahit na naramdaman ni Lance ang matinding bilis ng pag-ikot, ang kamalayan ni Lance ay nasa katawan pa rin ng Norman pagkatapos ng pag-ikot. Kaya naman, natarante si Lance sa mga salita ng tagumpay ng matandang lalaki. Sa pagkakataong ito, tumingin ang matanda sa ulo ng taong iyon at sinabing, anak, ngayon ay nailipat na ang kaluluwa mo sa ulo ng taong iniligtas at inilipat ng aking apprentice sa katawan mo, hahaha. 545. Agad itong naramdaman ni Lance, at sigurado, may bagong lumitaw na kaluluwa sa utak ni Norman, bilang karagdagan sa kanyang kamalayan, ngunit, ito ay isang patay na kaluluwa. I go? Kaya ganyan. Naunawaan ni Lance na hindi niya mailipat ang kaluluwa ni Lance, ang kaluluwa na inilipat ng matanda ay ang patay na kaluluwa ng orihinal na kortina ng kanan, na ipinalit sa kaluluwa ng apprentice ng matandang lalaki. Gayunpaman, ang kamalayan ni Lance, ay nasa katawan pa rin ng Norman. Tumingin ang matandang lalaki kay Lance at sumigaw, apprentice, naririnig mo ba ako? Apprentice. Tumawa si Lance sa kanyang puso, apprentice you son of a bitch. Gayunpaman, walang pakialam si Lance na gayahin ang kanyang apprentice at paglalaroan siya. Sinabi ni Lance, ikaw, sino ka? Ako, at sino ako? Nang makita ng matanda na nagsalita si Lance, napahinga siya ng maluwag at tumawa, haha, ito ay talagang isang tagumpay. Sa unang pagkakataon na ginawa ko ang spirit shift method, hindi ko inaasahan na ito ay magiging matagumpay. Sino ka? Tanong ni Lance Damon. Ako ang iyong Panginoon. Kung gayon, sino ako? Bakit wala akong maalala? Sadyang sinabi ni Lance, napakalaking paghinto. Magpapanggap na ngayon si Lance bilang kanyang apprentice at pagkatapos ay titingnan niya kung maaari niyang linlangin ang isang bagay na kapakipakinabang mula sa matandang ito, halimbawa, kung mayroong anumang makapangyarihang mga diskarte o isang bagay. Ang matandang ito, sa isang sulyap, ay hindi isang ordinaryong tao, kahit na ang makalikha ng isang mahusay na paraan pagbabago ng kaluluwa ay talagang pambihira, marahil, malayo siya sa pagiging likas na dalubhasa, gayunpaman, si Lance ay ganap na hindi mahulaan, ngunit nahulaan lamang na siya ay isang likas na dalubhasa sa pamamagitan ng kanyang likas na lakas ng loob, paano kung siya ay higit pa doon? Sinabi ng matanda, ako ang iyong Panginoon, ikaw ay likas na aking alagad. Disipulo, ikaw ay sinaktan ng aking kaaway at muntik ng mamatay, ngunit sa kabutihang palad, ang aking amo ay may likidong bangkay at ibinabad ang iyong ulo dito upang mapanatili ang iyong kaluluwa. Para sa hinaharap pagkatapos kong likhain ang soul removal method para buhayin ka muli. Disipulo, alam mo ba na ang paghihintay na ito ay 80 taon? What? 80 years? You mean to tell me na 80 taon nang nakababad sa body fluid ang ulo ko? Oo, sinisisi ko ang aking Panginoon sa pagiging tanga, hindi nagawang lumikha ng soul-shifting technique sa oras, tumagal ng buong 80 taon bago ito lumaki, nahihiya ako sa iyo .
Nagulat si Lance, 80 taon nang patay ang kanyang disipulo at ang kanyang ulo ay nababad sa loob ng 80 taon, ngunit ang damdamin ng matandang ito sa kanyang disipulo ay tunay na nakakaantig. Guro, ano ang likido ng bangkay? Ang corpse fluid ay ang makapal na likido na lumalabas sa isang nabubulok na bangkay. I'll go. Halos masuka si Lance, pakiramdam na ang malaking garapon ng madilim na likido ay ang lahat ng likidong umagos palabas pagkatapos mabulok ang bangkay sa sobrang kasuklam-suklam. Disciple, 80 taon ka nang patay kung tutuusin, normal lang ang memory loss, dahan-dahan kitang tutulungang maibalik ang mga alaala mo, at baka hindi na ito maibalik pa. Ngunit hindi mahalaga, lagi akong nandyan. Para sa iyo, at hinding-hindi ko nahahayaang mangbuli sa iyo muli. Maaari kang magsimulang magtanim muli ngayon, at ituturo ko sa iyo ang aking pinakamakapangyarihang mga diskarte, magiging napakalakas mo. Si Lance ay abalang nagtanong, Guro, ano ang pinakamakapangyarihang pamamaraan? Sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Nasa sabik si Lance, ito na ang hinihintay niya kung hindi, sino pa ang magpapanggap sa kanyang disipulo? Hehe, tuturuan kita ng Socom Power technique ko. Mahusay na paraan ng pagsuso. Si Lance ay natakot, sa mundong iyon ni Lance, narinig din niya na noong sinaunang panahon, may matagal nang nawawalang disiplina. Ang pamamaraan na napakahaba na hindi ko alam kung gaano katagal, na tinatawag na Socom Gong Dafa, ay maaaring sumipsip ng kapangyarihan ng iba para sa kanyang sariling paggamit. Ang pagsipsip na Gong Dafa na ito ay labis na mapang-akit, kapag nakuha na niya ang kanyang kapangyarihan, sinumang pasukin niya. Ang pakikipag-ugnayan sa kanila ay mahihigop ang kanilang kapangyarihan mula sa kanila, at kung hindi nila ito maalis sa oras, sila ay sisipsipin sa isang tuyong bangkay. Pupunta ako. Natulala si Lance sa sandaling ito, ang maalamat na paraan ng pagsuso ng kapangyarihan na nawala sa loob ng N bilyong taon ay talagang lumitaw dito. Tila ang Oblivion City na ito ay talagang nagtago ng maraming hindi maarak na lihim na kayamanan depende sa kung sino ang maswerte upang matuklasan ang mga ito. Sa pagkakataong ito, kung hindi dahil sa energy body ng kortina na kontrolado ni Lance na nakita ng matandang ito at naabutan upang igalaw ang kanyang kaluluwa, kung gayon ang Socom Power Great Method na ito ay hindi nalaman. Guro, turuan mo agad ako ng mahusay na paraan ng Socom Power. Sabi ni Lance. Ngumiti ang matanda, huwag kang mag-alala, tuturuan ka ni Master, dapat ay pamilyar ka muna sa katawan ngayon, tutal kaluluwa mo, nilaipat mo lang ang kaluluwa mo sa katawan na ito. Gusto talagang magmura ni Lance, gawing pamilyar ang kapatid mo, turuan ito ng mabilis. Sa orihinal, ang paraan ng pagsuso ng kapangyarihan na ito ay isang paraan na hinahangad ng mga tao sa Devil's Way, gayunpaman, hindi na pinapahalagahan ni Lance ang katwiran ng Devil's Way ngayon, kaya natutunan niya muna ito. At kaya, si Lance ay nagkunwaring disipulo ng matanda. Sinabi ng matandang lalaki kay Lance ang maraming bagay tungkol sa nakaraan, ngunit sinabi ni Lance na wala siyang maalala, at ang matanda ay walang anumang pagdududa. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng 80 taong pagbabad sa likido ng bangkay, ang pagkawala ng memorya ay ganap na normal. Di bale, basta buhay ka, it's better than anything. Master, paano ako magsisimulang mag-practice ng martial arts Kailan mo ako tuturuan ng Socom technique Gusto kong matutunan ito at lumabas at subukang sumipsip ng ilang tao. Sabi ni Lance. Ang Socom Power technique ay hindi kasing daling matutunan gaya ng iniisip mo. Iyon ang higit na dahilan para simulan ang pag-aaral ito kaagad, limitado ang oras ko, nag-aalalang sabi ni Lance. Ha? Bakit mo sinabing time is limited? Oh, I mean, gusto kong lumabas at sumipsip ng ilang tao kaagad para makita ang epekto, kaya limitado ang oras ko. Apprentice pag nakatagpo ka ng isang malakas na tao na ang lakas ay higit pa sa iyo, mas mabuting hindi ka na lang sumipsip kung hindi mo sinasadyang ilagay ang iyong buhay sa linya, ang kabilang partido ay mapapag-alitan ka kapag sila ay masyadong malakas. Kaya hindi ba iyon walang silbi, akala ko kaya kung patayin ang lahat ng malalakas na tao sa ilang segundo. Ano ang isang spawn?
Naku, wala lang masyadong gamit, baka kakagising ko lang, medyo buhol ang bibig ko at may speech impediment ako. Naku, walang kwenta, at least may isa ka pang paraan para kalabanin ang iba, hindi ganoon kadali para sa kanila na talunin ka. Naisip ko na maaari kong sipsipin ang sinumang malakas na tao na tuyo kapag natutunan ko ang mahusay na paraan ng pagsuso. Kung hinahayaan ka ng iba na sumuso at hindi lumalaban, natural iyon. Pero, apprentice, walang ganoong kagandang bagay sa mundo, hindi tanga ang mga tao para hayaan kang sumipsip. At saka, anumang pamamaraan sa ilalim ng mundo ay makakagarantiya lamang na mas maliit ang posibilidad na matalo ka ng isang kalaban na kapareho ng level, ang mas malakas na tao sa mas mataas na kaharian ay tiyak na mas malakas kaysa sa mas mababa, hindi ka kasing galing ng iba, hindi ganoon kadaling gamitin ang Sokong power technique sa iba. Lance ay tanging tango lamang. Mahusay na pamamaraan ng pagsuso, sinisipsip mo ang kapangyarihan ng ibang tao, maaari mong ubusin ang kanilang kapangyarihan at dagdagan ang iyong sariling kapangyarihan ng sabay-sabay, ano pa ang mas malakas kaysa sa mahusay na pamamaraan ng Sokong power na ito. Tapos turuan mo ako dali. 546. Hindi pa huli ang lahat para maging pamilyar ka sa iyong katawan, at pagkatapos ay maaari kang magsimulang magsanay kapag ikaw ay bihasa sa pagkontrol nito. Familiar na ako sa katawan ko, sabi ni Lance. Nilaipat mo lang ang iyong kaluluwa sa katawan na ito, kaya paano mo nakikilala ang iyong sarili sa katawan ng napakabilis? Familiar talaga ako sa katawan na ito, Master, halika na, magsisimula na akong mag-practice ng martial arts. Tinitigan ng matandang lalaki si Lance ng may malalim na tingin, hindi alam kung ano ang iniisip niya. Tumibok ang puso ni Lance, maaaring nakita ng matandang ito, tama ba? Iyon ang magiging katapusan, hindi lamang si Lance ang hindi matututo ng Sokong power technique, siya ay mamamatay bilang resulta. Master, ano ang nangyayari sa iyo? Sige, kung gayon ay hindi nagmamadaling magsanay ng martial arts. Sabi ni Lance. Biglang sinabi ng matanda, hindi, bigla akong may gusto kang gawin para sa akin. Ano ba? Kung kahit hindi mo kaya, hindi ko na kaya, sa lakas mo, wala kang magagawa dito sa Oblivion City, di ba? Tumingin si Lance sa matanda. Lalaki sa kalituhan. Hindi ko kaya, apprentice, hindi ako ang pinakamalakas sa Forgotten City, at may mga taong mas malakas kaysa sa akin. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Sino te? Siya si Brandon. Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Pagkatapos mo bang tulungan kang gawin iyon, maaari mo nang simulan ang pagtuturo sa akin ng Sokong power technique. Tanong ni Lance. Siyempre, ang bagay na ito ay ang puot ng aking buhay. Sa kasamaang palad, hindi ko nagawang talunin ang magkasanib na pagsisikap ni Brandon. Baka sa mukha ng matanda ang galit. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong gawin ko? Noong bata pa ako, hinahabol ko ang isang babae kasabay ni Brandon, at ang pangalan ng babaeng iyon ay Roman, at sa oras na iyon, si Brandon ay mas gwapo at mas makapangyarihan kaysa sa akin. Gayunpaman, gusto pa rin ni Roman. Ako at handa na siyang pakasalan ako. Ngunit sa gabi ng kasal, napagtanto ko na ang asong ito ay nakipagsanib puwersa kay Brandon para linlangin ako. Ang layunin ay ang aking pamilya na heirloom sword, at noong gabing iyon, uminom ako ng isang maraming alak, at nang magising ako, nawala ang pamana ng aking pamilya. At saka, naputol din ang dugo ko. Ibinuka ni Lance ang kanyang bibig, kaya't walang dugo ang matanda. Hindi talaga alam ni Lance kung ano ang pakiramdam ng walang buhay. Master, pero tingnan kita, may baba at balbas ka pa, hindi ka naman mukhang eunuch. Umirap ang matanda, sinong nagsabi sa iyong baiting ako, putulin lang ang dugo ko. Hindi makapaniwala si Lance, kung gayon, mas miserable ang buhay ng matanda kaysa sa isang eunuch, dahil halatang may pagnanasa pa rin siya, ngunit wala siyang sisidlan ng tao, ito ay isang live-hold. Kahit papaano ay wala ng pagnanasa ang mga eunuch.
Guro, kung ito ay naputol, bakit hindi mo ibalik? Pick up? Paano pupulutin? Imposible, hindi pwede. Oh! Hindi na nagtanong pa si Lance, sa panahong ito, tiyak na walang ganoong propesyon bilang manggagamot, at sa palagay ko ang aspetong medikal ay katamtaman na hindi man lang niya makuha ang dugo. Disciple, ngayong may katawan ka na at napakagwapo mo, sa tingin ko ay makakapaglabas ka ng masamang hininga para sa akin, at pagkatapos ng masamang hiningang ito, magiging mas mapayapa ang puso ko, pagkatapos ay sisimulan ko na ang pagtuturo sa iyo ng teknik ng pagsipsip. Magalang kung sinusunod ang ayos ni Master, ano ang gusto mong gawin ko? Gusto kong suyuan mo siya tapos itatapon mo siya ng masama. Pawis na pawis si Lance at sinabing, niloloko mo ba ako? Inaakit ang lalaking pumutol sa buhay mo. Matandang babae siya, natatakot ako. No, I'm not talking about her, I'm talking about her granddaughter. Itong asong babae, noon, hindi lang binubuli. Ang pagdaraya sa aking damdamin, pagnanakaw ng aking espada, pagnanakaw nito ay kasing sama ng pagnanakaw nito, ngunit pati na rin ang pagputol ng aking mga ugat sa aking buhay, paano ko sila pakakawalan? Sa kasamaang palad, hindi ako kapare sa mag-asawa sa aking sarili. Ngayon, gusto ko akitin mo ang apo ng pares ng mga puta, pagkatapos ay saktan mo siya at tear-okan, at sa wakas ay putulin ang kanyang mga suso at pagkatapos ay iwanan siya, upang matikman din nila iyon. Mabangis na sabi ng matanda. Si Lance ay bumuhos sa malamig na pawis. Nandito siya para matutunan ang great law of Sokong power, hindi para tulungan siyang maghiganti. Disciple, ang gwapo mo, siguradong kakayanin mo, umaasa ako sa iyong paghihiganti, ikaw lang ang makakapagbalik ng ginawa nila sa akin noon sa mga apo nila at hayaan silang maranasan ang sakit na ito. Guro, ngunit ito ay isang sama ng loob mula sa iyong huling henerasyon, maaari ba akong makisali? Ngumiti ang matanda, hindi mo ba gustong matutunan ang Sokong power technique? Akala ko ba sasabihin mo na tuturuan mo ako kapag naging pamilyar na ako dito? Medyo nalilito si Lance kung bakit niya ito biglang tinatanong. Sa sandaling ito, biglang idiniin ng matandang lalaki ang isang palad sa tuktok ng ulo ni Lance, at isang likas na abstruse na power ang bumalot kay Lance. What are you doing? I'm your apprentice, though. Bata, tumigil ka sa pag-arte. Sa sandaling iyon, pinaalis ng matanda si Lance. What do you mean, acting? I can't acting. Kung magpapanggap ka ulit, huwag mo akong sisihin kung bakit talaga kita pinatay. Malamig ang mukha ng matanda. Biglang napagtanto ni Lance na ang kanyang pagkakakilanlan ay nakilala. Kailan mo nalaman? Tanong ni Lance Damon. Ano, wala nang denial. Napag-isip-isip mo na ang lahat, ano ang itinatanggi ko? Anak, gusto mong matutunan ang Sokong power technique ko. Sa kasamaang palad, masyado kang nagmamadali, kaya nakita kong isa kang impostor. Ikaw ang unang kumuha sa akin bilang iyong alagad, kaya ngayon na nakita mo na ito, ano ang iyong gagawin tungkol dito? Malungkot na bumantong hininga ang matanda, mukhang hindi nagtagumpay ang aking dakilang paraan ng paglipat ng kaluluwa, kaawa-awa, napatay ko ang aking alagad. Sa sandaling ito, nabubulok na ang ulo dahil wala na itong paglubog ng likido ng bangkay. Kung wala na, aalis muna ako. Agad na gustong umalis ni Lance. Tumigil ka. Ano pa ba ang kailangan mong gawin? Kung gusto mo akong patayin, gawin mo. Ano ang iyong pangalan? Enerhiya ng Cortina. Norwan, ang sinabi ko lang sayo ay ang sinabi ko sayo, tinupad mo ang hiling kong paghihiganti at tinuturuan kita ng Sokong power technique. So, kilala mo na ako bago mo sabihin ito. Oo, maglalaro sana ako at hihilingin sa iyo na tulungan si Master, na magawa ang isang bagay, ngunit tinanggihan mo ako. Sinabi ni Lance, tinulungan kitang matupad ang hiling na ito, at talagang handa kang turuan ako ng Sokong power technique. Siyempre. Paano ko malalaman na hindi ka nagsisinungaling?
Wala ng pamilya ang matanda sa mundong ito, ang nag-iisang miyembro ng pamilya, ang aking alagad, ay hindi nagtagumpay sa paggalaw ng kanyang kaluluwa, ang pagkumpleto ng aking hiling para sa paghihiganti ay ang tanging mayroon ako, kung matutulungan mo akong tapusin ito, paano kung ako turuan kita ng Sakang Power Technique? Anyway, hindi na makakabalik ang alagad ko, hindi na maiiwan ang Sakang Power Technique ko na walang kapalit dahil doon. Pakiramdam ni Lance ay nagsasabi ng totoo ang matanda, dahil medyo malungkot siya, o marahil ay nanlulumo ang kanyang disipulo dahil hindi siya nagtagumpay sa paggalaw ng kanyang kaluluwa. Okay, naniniwala ako sa iyo, ano nga ba ang dapat kong gawin? 547. Sinabi ng matanda, makikilala mo ang apo ni na Roman at Brandon Bayan, ang kanyang pangalan ay Bayan Phoenix, at gawin siyang mahalin ka hanggang kamatayan, kahit na sa lawak ng aking orihinal na emosyonal na pagkahumaling kay Roman. Pagkatapos, kapag malapit na ang oras, aakitin mo siyang nakawin ang pa-wrenching sword ng kanyang lolo bago siya iwanan at putulin ang kanyang mga suso. Sinabi ni Lance sa kanyang puso, napakalupit iyan. Gayunpaman, sulit na gawin ito ni Lance para sa Sakang Power Law, at bagamat ito ay malupit, ang lahat dito ay panaginip lamang. Okay, deal. Then go ahead. I'll give you 1 day. After 1 day, dapat umabot sa level of knowing her ang progress mo. Ibigay mo sa akin ang address. Binigyan ng matanda si Lance ng isang address at sinabi, kailangan mong mag-ingat sa iyong sarili, sina Brandon at Roman ay parehong napakalakas na tao na naninirahan sa hiwalay sa Oblivion City, kung hindi ka mag-iingat at maingat, ikaw ang magiging isa. Namamatay pagdating ng panahon. Kapag nakilala mo si Bayan Phoenix, dapat mong subukan ang karunungan at hindi magnakaw sa pamamagitan ng puwersa, ang lakas ng Bayan Phoenix na ito ay hindi dapat maliitin. Natatakot ako na hindi ito mas mahina kaysa sa iyo. Naiintindihan. Bumantong hininga si Lance at lumipad palayo, talagang pinakawala ng matanda si Lance. Gayunpaman, sa sandaling umalis si Lance, tahimik siyang sinundan ng matanda, syempre susundan niya si Lance sa buong oras upang makita kung talagang tutulong si Lance sa kanyang plano sa paghihiganti, kung ito ay isang kasinungalingan, kung gayon ay talagang kurutin si Lance hanggang mamatay. Dumiretso si Lance sa kanyang destinasyon upang makilala ang taong iyon na tinatawag na Bayan Phoenix. Hello, nandito ba ang bahay ni Brandon? Nang dumating si Lance, tinanong niya ang isang dumadaan. Bakit mo hinahanap si Master Bayan? Sa harapan siya nakatira, ang pinakamarangyang tirahan na iyon ay tahanan na ni Master Bayan. Sabi ng dumaraan. Master Bayan. Bakit Master Bayan ang tawag mo sa kanya? Nako, siya ay isang mayamang mangangalakal, na tinatawag na Master Bayan, syempre, at siya ay matanda na ngayon, at ang negosyo ng kanyang pamilya ay ipinaubaya sa kanyang anak na lalaki at manugang na babae upang pamahalaan, sabi ni Passerby B. May apo si Master Bayan, Bayan Phoenix, alam mo ba iyon? Oh, sabi mo Side Phoenix, seen it once, ang ganda. Sige salamat sayo. Naglakad si Lance patungo sa tirahan ng bayan. Tila tama ang matanda, si Brandon at ang kanyang asawang si Roman, sila ay sobrang dalubhasa, ngunit sila ay mababang loob, walang nakakaalam na sila ay sobrang dalubhasa, tanging sila ay isang mayamang negosyante. Paano ko makikilala si Bayan Phoenix sa isang araw? At saka, hindi pa natin alam kung ano ang itsura niya. Ang spoiled na bata, parang sina Brandon at Roman, talagang sinira ang apo, kaya naman ang matanda. Hiniling sa akin ng lalaki na gumawa ng hakbang sa kanya at magsagawa ng planong paghihiganti. Hindi ko iyon negosyo sa orihinal, ngunit kailangan itong gawin para sa kapakanan ng Sakang Power Law, at bukod pa, si Roman na iyon, pumunta rin siya. Malayo sa matandang iyon noong bata pa siya, nililin lang ang kanyang damdamin, ninakaw ang kanyang ninuno na espada, at pinuputol din ang kanyang pangilalim. Ito ay sarili nilang karma at kabayaran, ano ang kinalaman nito sa akin? Dumating si Lance sa labas ng pangunahing tarangkahan ng tirahan ng Bayanfo, na talagang isang napakakahangahangang tirahan. Pagkaraang mag-squat sa labas, lumabas sa gate ang ilang katulong na namimili ng pagkain.
Sinundan sila ni Lance at nagtanong, nasaan si Bayan Phoenix? Sino ka? Ano ang gusto mo sa aming ginang? Siya, may utang siya sa akin na hindi pa nababayaran, at isa sa inyo ang magsabi sa akin kung nasaan siya. Nasa bahay syempre si Miss. Medyo adobo si Lance, tik na hindi siya makakapunta sa tirahan ng bayan. Kailan lalabas si Bayan Phoenix? Casual na tanong ni Don. Paano natin malalaman, kumbaga, sa hapon, ang ginang ay karaniwang namamasyal sa mga lansangan sa hapon. Mabuti. Nagpatuloy si Lance sa pag-squat. Bandang 3:00 ng hapon, sa wakas, nakita ni Lance ang isang babaeng nakasuot ng ginto na lumabas, kasama ang ilang maliliit na babae. Siya siguro si Bayan Phoenix. Malamig at mayabang na tingin ang babaeng ito na nakasuot ng marangal at mayabang, na para bang nakakatakot ang pagtingin sa iba, at pakiramdam niya ay mayaman at maputi siya. Sinundan siya ni Lance, pagkatapos pagkaraan ng ilang distansya mula sa Bayanfo, nakita ni Lance na huminto si Bayan Phoenix sa isang tindahan na nagbebenta ng mga instrumentong pangmusika sa kalye. Boss, paano mo ito ibinebenta? Kinuha ni Bayan Phoenix ang isang plote at sinabi. Miss Bayan, ang galing mo talaga. Ito ang latest and common flute natin, gawa ito gamit ang ivory, at napakaganda ng tunog. Talaga. Si Bayan Phoenix ay walang alam sa musika at kalahating puso. Magkano ang halaga nito? Tanong ni Bayan Phoenix. Miss Bayan, ang ivory flute na ito ay mas mahal dahil ito ang pinakabagong import at gawa sa magandang material, kaya nagkakahalaga ng 500 ginto. Oh! Hindi yun gusto ni Bayan Phoenix at inutusan ang kasambahay na bilhin ito at ibalik. Sandali. Sa sandaling iyon, nakita ni Lance ang pagkakataon at agad na lumabas. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay tingnan ang aktwal na produkto, at pagkatapos ay makikita mo na hindi ito isang problema. Hindi talaga ako sanay sa iyo, kaya, pasensya na. Bumantong hininga ang may-ari na nagbebenta ng mga instrumentong pangmusika, anong klaseng tao ka, may alam ka ba sa musika? Marunong ka bang mag-compose? Marunong ka bang tumugtog ng plote? Lumayas ka, huwag kang makialam. Paraan ng aking negosyo. Tumingin si Bayan Phoenix kay Lance, kumunot ang kanyang mga kilay, at sinabing, ikaw pala, Norwan. Tumibok ang puso ni Lance, kilala talaga siya ni Bayan Phoenix. Magtatanong sana si Lance, paano mo ako kilala, pero kung ganito ang itatanong mo, natakot si Lance na mapagod siya, kaya hindi niya alam kung ano ang sasabihin saglit. Sa pagkakataong ito ay abala ang amo sa pagsasabing, Miss Bayan, huwag kang makinig sa kalokohan ng lalaking ito kung hindi ka naniniwala, magpapatugtog ako ng kanta para sa iyo on the spot, ikaw mismo ang makinig dito, ito ba ay isang magandang produkto? Pagkasabi niyo ay agad na kinuha ng amo ang ivory flute at tinugtog ito. Sabi ni Bayan Phoenix, it does sound good. Nice, boss, I trust you, I'll buy it. Sinabi ni Lance, si Bayan Phoenix, ang kanyang tunog ng plote, ay maituturing lamang na third rate, kaya third rate, kahit nasasabihin mo na ito ay maganda, tila bulgar ay bulgar. Norwan, sinong tinatawag mong bulgar? Kung ayaw mong maniwala, sumama ka sa akin. Saan? Sumunod ka na lang sa akin. Lumipad si Lance sa isang ilog kung saan may kumpol ng mga kawayan. Pinutol ni Lance ang isang bahagi ng kawayan at pagkatapos ay hinukay ito, at hindi nagtagal, natapos ang isang disipulo. Agad na tumugtog ng plote si Lance. Ang tunog ng plote ay malambing at puno ng magagandang alingawngaw. Ang Phoenix ay nakinig na nabighani, at nang matapos maglaro si Lance, tumingin siya kay Lance na may kaunting pagtataka. Nagtanong si Lance, ngayon, iniisip mo pa rin ba na ang kanyang ivory flute ay isang magandang piraso ng sining? Kung iniisip mo pa rin na ang kanyang ivory flute ay isang magandang produkto, pagkatapos ay bilhin mo ito, hindi kita pipigilan. Pagkatapos sabihin iyon, umalis si Lance nang hindi lumilingon, at pagkatapos ng ilang hakbang, ibinalik ni Lance ang plote na kanyang ginawa at sinabing, Bayan Phoenix, itong plote, para sa iyo. 548.
Si Bayern Phoenix ay abala sa pagkuha ng plote at tumingin sa likod ni Lance, nakakunot ang kanyang noo. Bakit mo ako binigyan ng flute? Tanong ni Border Phoenix. Isa lang itong random na produksyon, hindi ito magandang produkto. Sabi ni Lance sa tonong puno ng pagpapanggap na cool, at hindi man lang lumingon. Ang gaganda ng flute mo, kailan ka ulit magpapatugtog ng flute? Tanong ni Border Phoenix. Tutugtog ako ng plote dito tuwing hapon, sabi ni Lance. Umalis si Lance, at kinuha ni Bayern Phoenix ang plote at umuwi. Habang naglalakad si Lance sa kalye, biglang lumitaw ang matanda. Norwan, parang expert ka sa pag-pick up ng mga babae, hahaha, I found the right person to find you. Tumawa ang matanda. Pupunta ako. Si Lance ay medyo napunit sa loob, si Bayern Phoenix ay isang magandang kagandahan at medyo malungkot, kung talagang nakuha niya siya, kung gayon, talagang gagawin iyon sa kanya. Panaginip lang, Coco, at hindi kinaya ni Lance Damon. Tandaan ang URL. Consyo 8. Net. Naniniktik ka sa akin. Hindi nasisiyahang sabi ni Lance. Natatakot ako na tumakas ka, pero napunta ka talaga sa Bayern Phoenix in the first place, na nagpapakitang mapagkakatiwalaan ka at talagang isinasa puso mo ito, kaya hindi na ako mag-espia sa iyo mula ngayon. Sabi ng matanda. Sinabi ni Lance, sinusubukan ko lang matutunan ang iyong paraan ng sakang power. Huwag kang mag-alala, basta't tulungan mo akong tuparin ang hiling kong paghihiganti, tuturuan kita, Norwan, sana hindi mo bibiguin ang matanda. Ihanda mo na ang sakang power great method mo. Sinabi ng matanda, tawagin mo akong Evil Cloud mula ngayon, at gayon din, ang bagay na ito ay hindi pinapayagan na ihayag kahit kaunti, kung hindi, hindi lang ikaw, kundi ako rin ang mahihirapan. Kung sina Brandon at Roman ay sumali mga kamay, wala akong choice kundi tumakas. Siyempre. Kung gayon, Palam, sana ay mapaibig mo si Bayern Phoenix sa lalong madaling panahon at handang nakawin ang powernching sword ng kanyang lolo't lola para sa iyo. I'll try my best. Wala man lang tiwala si Lance na magagawa niya ito, itong si Bayern Phoenix, mukhang hindi isang nymphomaniac type of woman, paano niya ito makukuha? Bukod dito, 20 araw pa lang sa kabuuan mula nang pumasok si Lance sa Oblivion City, at ngayong 3 araw na ang lumipas, napakaikli ng oras. Kung meron man, hanapin mo ako. Alam mo. Pagkaalis ng matanda, tahimik na dumating si Lance sa The Whist Temple upang hanapin sina Sally at Shumei Powerin. Natapos na nina Sally at Elsa ang kanilang araw ng pagmamasid at medyo papalapit na sila. Sally, Elsa. Sigaw ni Lance. Lance, bumalik ka na. Nang makita ni Sally si Lance, agad niya itong sinunggaban at niyakap. Ngunit hindi ginawa ni Shu Poran Elsa. Elsa, bakit hindi ka lumapit at yakapin ako? Ngumiti si Lance. Napabuntong hininga si Elsa, mas mabuting kalimutan ko na ito, matandang babae lang ako ngayon, kung talagang lalapit ako para yakapin ka, baka sipain mo ako. Hahaha, Elsa, paano ba naman, babae ka? Talaga. Kung gayon, maghalikan tayo. Lumapit si Elsa at ang kanyang mga labi ay umakyat kay Lance. Aw! Nakita ni Lance ang paglabas ng mga labi ni Elsa, ang bibig ng matandang babae, nakakadiri at biglang sumuka. Ang eksenang ito, medyo parang pelikula sa Earth, Journey to the West, ang kaluluwa ni Zixia Fairy ay inilipat sa piggyback, at pagkatapos ay sinabi ng pinakamataas na hiyas na hindi ito magugustuhan, hinayaan ni Zixia Fairy na halikan siya ng pinakamataas na hiyas upang patunayan ito, ang resulta ng ang kataas-taasang hiyas sinubukan ng ilang beses ay hindi maaaring makakuha ng off ang bibig, ngunit din vomited bahaw. Alam ko na. Si Elsa ay lumabas ng kwarto na may dalang tooth, nakita ni Lance si Elsa na napatikip din ng bibig, at halos masusuka muli, 40 o 50 matandang babae ang bumulong sa kanyang bibig para ibenta siya. Adorableness, how deadly is this Humajejek si Sally. Tumingin si Lance kay Sally, siya sa sandaling ito ay napakataas, ang katawan ay napakahusay din, kaya't si Lance ay yamakap sa kanya at nag-aatubili na bumitaw.
Nagtanong si Lance, Sally, kung dala ko iyan sa iyo ngayon, ngunit ang katawan na ito ay hindi sa iyo, kung gayon ito ay itinuturing na pagdaraya. Ah, gusto mo ah. Namula si Sally Brown. Hindi ba pwede? Ngunit ang katawan na ito ay hindi akin, kung gusto mo, hindi ba ito ay nakakasira sa ibang tao, isang magaling na dawis na madre, sa iyo? Sabi ni Sally. Hindi ito ang totoong mundo, ito lang ang mundo ng record at ito ay mula sa isang hindi kilalang panahon, matagal ng patay, kung ano ang dapat masira o hindi masira. Sabi ni Lance. Nag-alinlangan si Sally at tumango, sige, kailangan kong humingi ng tawad sa munting dawis na madre na ito. Nakita ni Lance na tumango si Sally, at pagkatapos ay niyakap niya si Sally at tinungo ang inner room. Ah! It hurts like hell. Anong problema? Ang munting dawis na madre sa katawan kong ito, siya pa rin. Ah, hindi pwede. Why lie to you? It hurts like hell. Hahaha, Sally, hindi masamang hayaan mong maranasan mo ang pakiramdam ng pagkabasag ng titi mo ng 2 beses. Ayoko. Hindi mo kaya. Too damned, sinira mo ang inosenteng maliit na dawis na madre ng isang tao. Nakahiga si Elsa sa bubong at bahagyang tumawa nang marinig niya sina Sally at Lance na nag-uusap. Hindi nagalit si Elsa na hindi nang ahas si Lance na halikan siya ngayon, sadyang tinutokso lang niya si Lance, kahit payag si Lance, hindi niya hahayaan si Lance na halikan ang isang matandang babae. Makalipas ang 1 oras. Nakaupo sa courtyard sina Lance, Sally at Elsa, tapos na ang relasyon ni Lance at Sally, mukhang guilty si Sally sa loob, sorry sa katawan ng munting dawis na madre. Muntik na akong mamatay ngayon. Sabi ni Lance. Anong nasagasaan mo? Ikinwento ni Lance kung paano niya nabangga ang matandang iyon ngayon. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Ang Socking Power technique ng matandang iyon ay tiyak na isang mahusay na diskarte natatakot ako na walang ibang nakakaalam nito sa buong Marshall Island maliban sa akin. Paano mo nalaman? Paano kung may pumasok na dito mula sa Marshall Island at natuto sa matandang iyon, o pinilit ang matandang iyon na magturo? Umiling si Lance at sinabing, ito ay ganap na imposible. Ang matandang iyon, ang kanyang mga kasanayan sa martial arts ay napakataas, natatakot ako na ang Woolen Island ay maaaring hindi maging katapat ng Pao Earnfeng na iyon, kahit na pumasok si Pao Earnfeng dito. Nakilala ang matandang iyon, isa lang ang paraan para mamatay, kaya kung makuha ko ang Socking Power method na iyon, siguradong ako ang unang makakakuha nito. Sinabi ni Elsa sa mahirap na paraan, ngunit kailangan mong tulungan siyang kumpletuhin ang kanyang plano sa paghihiganti kung gusto mong ituro niya sa iyo ang Socking Power technique. Oo, hindi mapipilit ang ganoong makapangyarihang tao na ituro ito sa pamamagitan ng puwersa, gusto ko talagang makuha ang Socking Power Great Law na iyon, kaya napagpasyahan kung tulungan siyang tapusin ang kanyang plano sa paghihiganti at sundin si Bayern Phoenix, susuportahan niyo ba ako? Kapag nakuha ko na ang Socking Power method, ituturo ko ito sa iyo. But, if you do chase after Bayern Phoenix, do you really want to do such a cruel thing to her? Putulin ang dibdib niya. Kahit fantasy world ito, brutal pa rin. 549. Yan ang pinaghirapan ko. Ang Socking Power technique ay talagang isang napaka-domineering technique, at kung matutunan ito ng isang tao, kung gayon ang isa ay nagtataglay ng napakalaking bentahe sa hinaharap. Kaya, siguradong bukas ang isip ko. Sabi ni Lance. Ni Sally o Elsa ay walang sinabi pa. Kinabukasan, umalis si Lance sa Dawis Temple. Patuloy na nagmamasid sina Sally at Elsa habang si Lance ay nagtungo sa parehong ilog kahapon ng madaling araw. Hindi ako sigurado kung ito ang kaso, ngunit sa tingin ko ito ay. Ang kumpanya ay nasa proseso ng pagbuo ng bagong produkto sa nakalipas na 2 taon. Gayunpaman, ang medyo mayabang na hitsura ni Bayern Phoenix, nakatingin sa sinumang may mahigpit na personalidad, natatakot ako na hindi ganoon kadaling maakit kay Lance. Ngayong hapon, pupunta ba siya para pakinggan akong tumugtog ng plauta, ito ang magiging susi
At saka, nakilala ako ni Bayern Phoenix kahapon, at tinawag din ang pangalan ko, Norwan, di ba? Kilala na namin ang isa't isa. So, what was my relationship with her in the past as Shannon? It's really faint. Can only see the random condoms. Bandang 3:00 ng hapon, si Lance ay nakatayo sa ilalim ng isang kawayan sa tabi ng ilog, tumutugtog ng kanyang plota. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Isang segundo na tandaan na basahin ang libro. Lumutang ang magandang tunog ng plota. Gayunpaman, tumugtog ng plote si Lance sa loob ng 1 oras, at hindi man lang lumitaw ang side phoenix na iyon. Pupunta ako, sayangin ang ekspresyon ko. Namumula si Lance. Hindi ba ako tinanong ng Bayern Phoenix kahapon kung kailan pa ako makakatugtog ng plauta? Sabi ko pupunta ako dito tuwing hapon, pero siya. 1 oras na akong naglalaro at wala pa akong nakikitang dumating, Nima. I really think I'm so laid back and elegant, anong plauta ang tinutugtog ko dito naglalagablab. Umupo si Lance sa pwesto niya at tinapakan ang mga paa niya, medyo galit na galit. Nais niyang matutunan ang dakilang batas ng kapangyarihang pagsipsip, ang pagbabad sa gilid ng Phoenix ay ang tanging paraan, at ang matandang iyon na tinatawag na Evil Cloud ay napakalakas para sa sinuman na mapilitan siyang ituro ito. Kung tungkol sa Soakside Phoenix, kung o hindi siya ay darating upang makinig sa Lance na tumugtog ng plote ngayong hapon upang matukoy ang isang mensahe, kung siya ay interesado o hindi sa plote ni Lance. Nako, I see. Hindi ko na matututunan itong Socking Power Technique. Isa itong teknik na ginamit noong sinaunang panahon, sa mundo ko, na wala ang teknik na ito, kung matututo ako, talagang very useful. Bayern Phoenix, you're damn right nandito ka. Habang nag-i-imagine ng mga bagay-bagay si Lance, isang babae ang lumabas mula sa isang kawayan sa likuran niya at nagsabi, bakit hindi ka sumasabog? Lumingon si Lance at nakitang si Bayern Phoenix iyon, at napuno ng pagtataka. Gayunpaman, nakasimangot si Bayern Phoenix, dahil hindi siya dapat makita ng lakas ng kurtina na sobrang excited. Nandito ka na. Biglang bumalik sa pagiging cool si Lance. Sabi ni Bayern Phoenix, you're moiety waiting for me. Paano ako, araw-araw akong tumutugtog ng flute dito, hindi lang ngayon. Sabi ni Lance. Sinabi ni Bayern Phoenix, Norwan, tumutugtog ka ng plote dito araw-araw, na Laika na, wala kang planong bumalik. Laika? Sino si Laika? Umikot ang ulo ni Lance, naisip kaagad ang anak na babae ng City Lord, na tinatawag siyang Ling, maaaring ang buong pangalan ng anak na babae ng City Lord ay Laika. Tulad ng inaasahan, ang side phoenix na ito, at ang anak na babae ng Panginoon ng Lungsod, si Arlene, ay magkakilala, kahit na, si Arlene at side phoenix ay malamang na magkaibigan. Pagkatapos, ang pagkakakilanlan ng Norwanan, at si Arlene ay napunta sa elopement, bilang isang kaibigan side phoenix, siguradong alam ang kanan ng kortina, at maaaring maging pamilyar na pamilyar. Oh shit! Nalungkot si Lance, na nangangahulugan na mas mahirap para kay Lance na kunin muli si Bayern Phoenix. Alis muna ako, yung plot ang ginawa mo lang, hindi. May magandang tunog kahapon. Pagkatapos, umalis si Bayern Phoenix. Si Lance ay sabik na naghihintay sa kanyang pagdating, kaya bulok na ito. Paano nalaman ni Lance na dumating na si Bayern Phoenix, ngunit nakaupo siya sa isang madilim na lugar at hindi nakipagkita kay Lance, kaya masarap pakinggan ang kanyang boses. Mukhang hahanapin ko si Arlene ngayong gabi at tatanungin ko siya kung kaibigan niya si Bayern Phoenix, napakahirap na kunin siya nang hindi nalalaman ang relasyon ni Bayern Phoenix sa Norwan. Noong gabing iyon, nagtungo si Lance sa isang kalye sa paligid ng tirahan ng City Lord, muling pumasok si Lance sa underground aqueduct, at sa pamamagitan ng aqueduct ay pumasok sa boudoir ng anak na babae ng City Lord. Knock knock. Kumatok si Lance sa bintana. Binuksan ng anak ng Panginoon ng Lungsod, si Arlene, ang bintana. Norwan, dumating ka na sa wakas. Lumuhad ang anak na babae ng City Lord sa mga bisig ni Lance.
Binigyan na ni Lance ang anak ng City Lord na si Arlene, noong huling pagkakataon, kaya naniwala si Arlene sa kanyang sarili na siya ang babae ni Lance, palaging umaasang darating si Lance, at sa buong araw, hindi niya alam kung ilang beses niya kailangang gawin. Buksan ang bintana at silipin ang pasukan sa underground drain sa ibaba, umaasang makikita si Lance na lumabas mula roon. Gayunpaman, ang patuloy na pagkabigo. Arlene, nandito naman ako ah. Naramdaman ni Lance ang temperatura ng katawan na nagmumula sa anak na babae ng City Lord at nagbuntong hininga sa kanyang puso. Ang mga kababaihan sa panahong ito ay tila napakasimple, iniisip na kung sila ay umibig, sila ay magmamahalan habang buhay, hindi breakups, walang divorce. Hinalikan ni Lance ang anak na babae ng City Lord, marubdob at nag-roll siya ng isang single. Arlene, hindi dapat gabi ang tatay mo, di ba? Hindi, mas komportable ang tatay ko sa akin ngayon. Well, that's good. Tumango si Lance. By the way, nabangga ko si Bayern Phoenix kahapon. Sabi ni Lance, sadyang pinangunahan ang usapan para pag-usapan si Bayern Phoenix bilang isang tao. Napangiti ang anak na babae ng City Lord, alam ko na, pumunta siya sa akin at sinabi niya na napakahusay mong tumugtog ng plauta. Ah! Nagulat si Lance. Norwan, kailan ka pa marunong tumugtog, hindi mo man lang sinabing kaya mo pala. Nako, hindi ka man lang nagtanong kanina. Norwan, can you play me a tune? Eto, hindi maganda sa kalagitnaan ng gabi. Ayos lang, malayo ito sa kinaroroonan ng aking ama, hindi siya maaakit dito. Pagkasabi nito, naglabas ng plauta ang anak na babae ng Panginoon ng lungsod. Nang makita ni Lance ang disipulo, nakilala niya ito, hindi ba ito ang lot na ibinigay niya sa kanya kahapon para sa pagkabit ng Border Phoenix? Bakit mayroon nito ang anak ng Panginoon? Itong plote. Sinabi ng anak na babae ng City Lord, dinala ito sa akin ng Phoenix, at sinabi niya na iniwan mo ito kahapon nang tumutugtog ka ng plote sa tabi ng ilog, at ibinigay ito sa akin para itago. Oo. Nakaramdam ng pagkadismaya si Lance sa loob, ibinigay ni Bayern Phoenix ang plote na ibinigay sa kanya sa anak ng Panginoon ng lungsod, ito ay, walang nararamdaman ang press para sa ni Lance. Siya ba, si Lance ay may apoy sa loob, sayang ang 2 araw na pagpapahayag ah. Phew! Norwan, ano ang nangyayari sa iyo? Tanong ng anak na babae ng City Lord. Hindi. Nga pala, kailan ka pa dumating ng Side Phoenix? Kaninang umaga, si Phoenix ay masama ang loob niya. Anong problema? Yung lalaking nagustuhan niya, namatay, do you think she'll be in a good mood? Ah! Sino yung lalaking nagustuhan niya? Si Walter, ang unang gwardya sa ilalim ng kamay ng aking ama, ay pinatay mo. 550. Fuck! Si Lance ay talagang walang imek, ang unang bantay ng City Lord, si Walter, ay talagang ang lalaking nagustuhan ni Bayern Phoenix. Bueno, halos walang kwente para kay Lance na tapusin ang kanyang misyon at kunin si Bayern Phoenix, hindi lang namatay ang lalaking nagustuhan ni Bayern Phoenix, ngunit kaibigan din niya ang anak na babae ng City Lord, imposibleng gawin iyon. Bakit parang namumutla ka? Tanong ng anak na babae ng lungsod. Naku, wala lang. Naramdaman na ngayon ni Lance na may isang bundok ng ginto sa kanyang harapan, ngunit hindi niya ito makuha. Matulog ka na. Kinaumagahan, umalis si Lance sa tirahan ng City Lord, na natulog kasama ang anak na babae ng City Lord kagabi, alam ng Diyos kung ano. Kinaumagahan, si Lance ay nasa kalye, patuloy na pinupukaw ang ilang malalakas na tao at pagkatapos ay nakikipag-away sa kanila, kaya napabuti ang kanyang sarili. Sa hapon, si Lance ay nagtungo sa kaparehong maliit na palumpong ng kawayan mula kahapon upang tumugtog ng plota. Sa pagkakataong ito, mas seryosong naglaro si Lance, at walang pakialam kung dumating ang Side Phoenix, pagkaraan ng 1 oras, umalis na si Lance. Katulad nito, 10 araw ang lumipas sa isang iglap, araw-araw, si Lance ay pumupunta upang pukawin ang iba sa umaga, tumugtog ng plote sa hapon, at sinasanay ang kanyang espada kasama nito,
sa gabi, paminsan-minsan ay bumalik siya sa Dow Hall upang makipagkita sa maliit na dawis na madre, at paminsan-minsan ay pumupunta sa City Lord's Palace para gamulong kasama ang anak na babae ng City Lord, at hindi nagtagal lumipas ang 10 araw. Ang huling 10 araw na lang ang natitira, 10 araw pagkatapos ng pakikipagsapalaran ng Forgotten City, pero, hindi ko man lang makita ang mukha ni Bayern Phoenix ngayon, paano ko pa siya susunduan, paano ko matututo ang Second Power Method nang hindi pinipili? Oh, it really fated that I won't be able to learn that Second Power Method. Si Lance ay nakatayong puno ng desolation sa tabi ng bamboo bush sa tabi ng ilog. Sa pagkakataong ito, lumabas sa gilid ang Side Phoenix. 6 o 7 araw siyang hindi nakita ni Lance. Nandito ka pala. Sabi ni Bayern Phoenix, talagang gumaganda ang tunog ng flute mo. So, araw-araw kang pumupunta dito para marinig akong tumugtog ng plauta. Tama. So bakit hindi kita nakita? Ayokong makipagkita sa'yo, nandito lang ako para makinig. Oh, bakit hindi ka magpakita at malapit ka na makinig? Ayokong magdulot ng hindi pagkakaunawaan, tao ka ni Arlene. Balita ko bad mood ka ngayon. Oo. Bakit? Hindi ba sinabi ni Arlene sa iyo? Ang lalaking minahal ko, na namatay, ay si Walter, ang unang bantay sa ilalim ng ama ni Arlene. Sabi ni Bayern Phoenix. Aking pakikiramay. Pag-aaliw ni Lance, hindi dapat malaman ni Bayern Phoenix na si Walter ay pinatay ni Lance, kung hindi, ang sandali ay tiyak na magagalit. Sabi ni Bayern Phoenix, actually, ang unang taong nagustuhan ko ay hindi si Walter. Kung gayon sino iyon? Tanong ni Lance. Bumantong hininga si Bayern Phoenix, tumingin kay Lance at sinabing, wala ka talagang alam, ha? Nagsalubong ang kilay ni Lance, ano ang ibig sabihin noon ni Bayern Phoenix? Hindi kaya si Reneng ang unang minahal niya? Sa madaling salita, ang may-ari nitong katawan ni Lance. Nagulat na sabi ni Lance, hindi mo ibig sabihin na ang unang taong nagustuhan mo ay ako. Mapait na ngumiti si Bayern Phoenix, oo, kami ni Ray, nakilala ka namin at na-in-love sa iyo ng sabay. Pero, na-reveal ni Arlene ang pagmamahal niya sa iyo bago ako, at, mas nagustuhan mo rin si Arlene, kaya, pinili kong kalimutan. Mamaya, nakilala ko si Walter, bagamat katamtaman ang kanyang hitsura, ngunit ang kanyang talento at lakas ay napakalakas, kahit ako ay hindi kalaban para sa kanya, kaya, nakalimutan kita at na-in-love kay Walter. Sa kasamaang palad, hindi talaga ako gusto ni Walter, gusto niya si Arlene. Ano? Nagulat si Lance, love triangle ang relasyon Ito ang unang pagkakataon na ang kumpanya ay kasangkot sa pagbuo ng isang bagong produkto. Sinabi ni Lance, Phoenix, pasensya na. Why are you telling me you're sorry? You're not sorry. Sabi ni Bayern Phoenix. Hindi ko talaga inisip ang nararamdaman mo para sa akin. Naku, okay lang. Gusto mo si Arlene, kaya natural na hindi mo ako nararamdaman. Hindi, noong una, talagang pumili ako sa pagitan mo at ni Arlene, akala ko hindi ako sapat para sa iyo, kaya hindi ko kailanman itinoon ang aking paningin sa iyo sa simula pa lang. Sinimulan ni Lance na punan ang kanyang bibig ng mga kasinungalingan. Nanginginig ang katawan ni Bayern Phoenix. Nagpatuloy si Lance, bukod dito, ipinahayag ni Arlene ang kanyang pagmamahal sa akin, kaya naging tapat ako sa pagiging mabuti sa kanya. Tinanong ni Bayern Phoenix, bakit mo naisip na hindi ka sapat para sa akin? Si Arlene ay anak ng Panginoon ng lungsod, mas marangal siya kaysa sa akin, naisip ko na siya ang dapat mong piliin. Oh, Phoenix, huwag kang magpanggap. Ang iyong mga lolo't lola, ay napakalakas na mga dalubhasa, ang Panginoon ng lungsod ay wala sa harap ng iyong mga lolo't lola. Ikaw, paano mo nalaman? Huwag mo akong tanungin kung paano ko nalaman, ngunit gayon pa man, narinig ko lang mula sa isang malakas na lalaki na nagsabi na ang iyong mga lolo't lola ay nakatago dito at ang pinakamalakas na eksperto na nakatago sa Oblivion City. Kaya, hindi ko naramdaman na karapat-dapat sa iyo noong una. Lugar. Si Bayern Phoenix ay nasa isang komplikadong mood.
Paano kung hindi hidden expert ang lolo't lola ko? Iyon, hindi ko alam. Tumingin si Lance ng mahirap. Mapait na ngumiti si Bayern Phoenix, ano ang saysay ng pag-uusapan natin ngayon, kayo ni Arlene ay magkasintahan, ito ang pinakamagandang wakas, bukod pa, lahat ng ito ay nakaraan na. Ang taong pinakamamahal ko ngayon ay si Walter, mahirap. Ni hindi niya alam kung sino ang pumatay sa kanya. Tanong ni Lance, mahal mo talaga si Walter? I guess so. I've been depressed every day for the last 10 days since he died. Ano ang nagustuhan mo sa kanya? Tanong ni Lance. Ewan ko ba, malakas ang talent niya, hindi man lang ako kalaban. Sinabi ni Lance, pero ang taong gusto niya ay hindi ikaw, kundi si Arlene, dahil ayaw sa iyo ng mga tao, bakit kailangan mo siyang magustuhan, bukod pa, hindi ko akalain na ang kanyang talento at lakas ay malakas. Nang tumalon ako kasama si Arlene, sinundan ako ni Walter kasama ang ilang gwardya, ngunit hindi siya nagtagumpay, ang lakas ni Walter, ay hindi mas malakas kaysa sa akin. Norwan, ang iyong talento ay palaging mas masahol kaysa kay Walter. Hindi makapaniwalang sabi ni Bayern Phoenix. Ngumiti si Lance, Phoenix, kung hindi ka naniniwala sa akin, mag-sparring match tayo. Sige. Pagkatapos sabihin iyon, tumakbo ang Bayern Phoenix patungo kay Lance. Killing God Saber Technique. Pababang Dragon Sword Technique. Swoosh! Boom! Sa isang galaw, umatras si Bayern Phoenix ng ilang hakbang, ang kanyang pag-atake ay hindi nasaktan ni Lance, ngunit sa halip ay pinilit niyang pabolikan, na nagpapakita na hindi siya katapat ni Lance. Norwan, ikaw? Bakit bigla kang naging makapangyarihan? And you're double-minded, for God's sake. Mukhang natigilan si Border Phoenix. Forget what they doing, keep on